Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Strongholds. So, sasabihin ko muna sa inyo yung message and then i-explain ko pa in great detail, okay? Para pwede nyo i-gamit sa buhay nyo na yon, your daily life. So, ang strongholds, strongholds are yung sa isip natin, ay yung mga experiences, yung mga traditions, at culture natin, at mga advices, okay? Yung feelings natin, ano yung alam natin, yung skills natin, contrary, okay? Contrary sa kalooban ng Diyos. Okay? Hindi lahat ng nagawa natin, narinig natin, nakita natin, tama, okay? Dapat alam natin anong tama at mali. And paano mo alamin yon is basahin mo yung Word of God, Bible. Pero, here's the catch, okay? Kasi ang daming mga Christians na nabasa nila ang Bible, okay? I'm not saying masama yun. Pero, hindi lahat sa Bible ang katotohanan. Okay? Let me explain. Kasi, always understand, yung Bible, nasulat ng tao. Hindi naman diretso kay Father God yun eh. So, okay, I'll give you example. Kumare, na meron akong sasabihin sa isang pinsan ko, okay, na nasabi ng message ni Father God sa akin, sabihin ko sa kanya. And nasabi niya sa isang tao. And it ripples. It goes to iba-ibang tao until 100. Say 100 na, okay? When marinig ko yung mensahe, babalik ba sa akin eksakto sa nasabi ko? Hindi. Bakit? Kasi pwedeng narinig ng tao na assume nila or kung nasulat nila, ito ay alam ko yung ibig sabihin niya. Sulat. So, yung feelings ng tao, yung assuming, hindi yung diretso, anong nasabi ba? O, kopya ko dito. Okay, yun. Diba? So, anong dapat natin gawin? Kailangan natin si Lord Jesus Christ, turuan tayo. Tapos kung born again Christian ka talaga, meron kang Holy Spirit, si Mother God. And sino bibigay ng Holy Spirit? Si Jesus Christ. See, when meron kang personal relationship kay Jesus Christ, bibigay niya si Holy Spirit, Mother God, sa iyo. And siya yung nanay natin na sasabihin sa atin, wag mo gawin yan. Itong tama. Ito ang kalooban ng Diyos. Sa experiences ko, yung mga testimonies ko, di ba sabi ko sa inyo parati, sabi ni Holy Spirit, itong gawin ko. Nagawa kong kalooban ng Diyos, masaya ang buhay ko. You see? That's yung when guided ka sa Spirit of God. Kasi ang daming mga, especially mga pastors, okay, pare, preachers, missionaries, focus sila sa Bible. Yun ang Word of God. Hindi sila nag-rely sa Holy Spirit, kay Jesus Christ. Na-assume nila, alam ko ng kalooban ng Diyos. So, masama yun. Kasi at the end, when mamatay ka, sasabihin ni Jesus Christ sa iyo, hindi kita kilala. Hindi sabihin mo, Lord, nagawa ko to lahat. Ang dami ko nagawa para sa iyo. Ito yung mga kalooban ng sabi mo sa Bible. Sabi ng Jesus Christ, hindi naman ako sa Bible eh. Hindi naman ako yan eh. Ito ako, relationship, tao, Son of God, Lord mo ko, pero hindi mo ako natratong Panginoon mo. Hindi mo na talaga naman ako mahal eh. Madali magsalita, mahal mo ang tao, pero yung gawain, yun ang importante. Okay? So, okay, over na ako doon sa na-explain ko ng strongholds, ibig sabihin. So,
kailangan mo malaman ang katotohanan, ang kalooban ng Diyos. Magdasal ka sa Kanya. Personal relationship with Jesus Christ and the Holy Spirit, Mother God. So, ito ang message ni Father God, okay? Ang main hindrance, bakit ang mga Pilipino nahirapan sila magsisi at ayaw nila mag-repent or patawarin ang mga kaaway nila at they hold on to the past, yung mga bad memories, okay? And ano yung alam nila, ano yung na-experience nila, rather than focus lang at seek the truth. Sino ang katotohanan? Si Jesus Christ. Siya yung who will set you free. Right? Namatay siya sa cross. Napatay siya ng tao. Mga tao. Pero sino nabuhay sa Kanya? Father God. Mother God, Holy Spirit. So He was set free. And He's given you power to set people free. Sino ang magkukumbaba sa Kanya at sundin ang kalooban niya. Siya ang Panginoon mo sa buhay mo, entire life. Hindi nang, Lord, ito nang gusto ko nang gawin mo para sa akin. Ito nang yung kailangan kong tulungan mo. Hindi. Kasi hindi mo Panginoon si Jesus Christ ng ganun. Dapat lahat ng isip mo, feelings mo, makita mo, yung narinig mo, kakain mo, lahat ng pagkain ng gusto mo kainin, tanungin mo, Lord, tama ba to? Healthy ba para sa akin to? Kasi remember yung katawan natin, temple of God, diba? Sabi sa Bible. So, alagaan natin. Maging healthy tayo. Same thing nga sa isip, strongholds. Alisin lahat ang masama kontra sa kalooban ng Diyos. That's why ang daming mga Pilipino, nakit nila ang masamang loob. Bakit? Una, sa mga teleserya, sa mga pelikula, movies, okay? That, di ba sabi mo, ganti ako. Ayoko magpatawad. Sampal. Di ba? So, nababrainwash tayo. O ganun palang buhay natin dapat eh. O ma-influence tayo. Pero kung basahin mo ang Word of God through the guidance of the Holy Spirit, malalaman mo, ay, itong tama, itong dapat, kailangan patawarin ko ang mga kaaway ko. Bakit? Kasi hindi pinapatawad ni Jesus Christ tayo kung meron tayong samang loob sa isang tao o ibang tao. Tapos, hindi tayo sundin ang kalooban niya, hindi tayo papasok sa langit. O punta tayo sa impyerno. Forever yun. Walang atrasan. Willing ka ba? Ibigay mo ang kaluluwa mo, pumunta sa impyerno, just kasi gusto mong i-keep yung pride mo? Hindi sulit. At yung mga taong sabi, oo, gusto ko, ayoko mapatawad. Hindi mo alam yung feeling na sa impyerno ka. Alam mo, for one thing na, pakita ko lang sa inyo ba, ano yung parusa sa impyerno. Besides na, parang, alam mo yung maluluto mong manok sa mainit ng tubig? Ganun. Yung katawan natin, pupunta sa mainit ng tubig ng apoy. Makukulo lahat. Pasok ka lang sa skin mo. Nasakit na. Ano pa yung katawan mo? Plus, kasi hindi mo sunod ang kalooban ng Diyos. Rebel ka. O alam mo anong mangyayari sa mga rebels sa impyerno? Alam mo yung si Jesus Christ, di ba, na-whip siya? Lahat, sugat, tapos yung crown of thorns, yun ang mangyayari sa mga kaluluwa sa impyerno. Forever. Non-stop. They'll be whipped sa mga demonyo.
Willing ka ba? Ma-experience mo yun forever? Just because ayaw mong patawad ang isang tao? Gising naman. Ayun, mag-isip ka naman. Diba? Pero, ako na-encourage ko ng mga tao, sundin ang kalooban ng Diyos. Yung tama. Pero meron kang choice, free will. Sana, piliin mo ang tama daan, papuntang langit. Don't rely sa emotions mo. Kasi diba sabi sa Bible din, kung focus tayo sa emotions natin, masama yun. Wicked ang puso natin. Pero kung magtiwala at sundin ang kalooban ng Diyos through the guidance ng Holy Spirit, Mother God, then, papasok tayo sa langit. Happy si Father God sa atin. Sasabihin niya sa atin, well done, my good and faithful servant. O, nagawa mong kalooban ko. Good job! Yan ang gusto ko. Yan ang anak ko. O sasabihin sa iyo, kasi rebelde ka, ikaw talaga, hindi mo nagawa ang kalooban ko. Gusto mong gawin ang kalooban mo parati. Nabigay ko sa iyo lahat ang kailangan mo para hindi ka pumunta sa impyerno. Mahal na mahal kita, pero ikaw, hindi mo napakita sa akin mahal mo ko. So ngayon, dun ka na sa tatay mo sa impyerno. Ang tatay mo ay si Satanas. Gusto mo bang sabihin ni Father God yun sa iyo? Sakit yun. Ako, gusto ko marinig, well done, my good and faithful servant. Halika na. Ang dami mong reward sa langit. And makakasama mo na ang pamilya mo. Yun ang inspiration ko. Sana piliin niyo yun. Mahal na mahal kayo ni Jesus Christ. This is the end of the video. Please share niyo ito para malaman ng lahat ng mga tao ang katotohanan tungkol sa strongholds. Linisin ang isip natin besides linisin ang puso natin para makapasok tayo sa langit. At the same time, ma-experience niyo ang magandang buhay na gusto ni Father God ma-experience siya dito sa mundo bago pumunta ka sa langit. Kung gawin mo ang kalooban ng Diyos at magsisi ka sa lahat ng kasalanan mo. Okay? This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.